Ang kaluluwang taglay ng tao ay tinatawag na ideya. Ito ang diwa ng kaluluwa, di naglaon na mulat ang tao sa tinatawag na ideya. At nagawa nilang maipakita ang kanilang sariling ideya. Ang ideya ay ginagamit na nila bilang isang salita o party na ito ng pangungusap. Ang mga tao ay kaya nilang ipakita ang kanilang ideya bilang isang pisikal na bagay kahit anumang oras. Dito tinanong ng lalaki kung anong ideya ng isa, tugon naman ng isang lalaki, ang ideya ko ay gumawa ng brick gamit ang lupa. Ang sangkatauhan ay nag-umpisang magtalaga ng mga ranggo nung nangyari ito. Makikita natin na may binubuli, tinanong siya ng bully kung siya ba ay rank E. Sa una ang mga kaluluwa ay patas lang, pero ngayon meron ng mga ranggo. Dagdag pa ng bully, hindi maaring makipagkaibigan ako sa rank E na tulad mo. Sa huli, ang mga tao ay meron ng level. Pagtapos noon ng mga eskwelahan ay nabulok at ginagawang kasangkapan na lang at ginagamit para mapabuti ang bansa, sa pamamagitan ng pagtalaga nila sa digmaan ng mga may matataas na ranggo ng ideya. Ito ang isa sa mga eskwelahan yon, ito ay Hyundai Special Training High School. Sa basketball court ng eskwelahan, makikita natin na hinahabol nila ang isang lalaki, ngumisi lang ang lalaki at sinugod ang nakaputing lalaki. Binunot niya ang kanyang sandata na malaking palakol habang paatake siya ay sinabi niya na, "Ito lang ba ang kaya ng mga class 10? Magdusa kayo." Natulala ang lalaking nakaputi na pula ang buhok habang tinititigan niya mula sa itaas ang lalaking may malaking palakol, at dito naisipan niya ilabas ang kanyang sandata na tinatawag naman na tonfa. Para salagin ang atake ng may malaking palakol at nasalag niya naman ito, dito nahihirapan silang pigilan ang lalaking may palakol. Umabot na sa puntong nagtawag sila ng tulong sa kanilang kasamahan. Ito ang ating bida na si Park Jin-sung. Sabi ng lalaking pula ang buhok, "Huwag ka lang basta tumayo dyan, gumawa ka ng paraan." Napakamot naman sa ulo si Jin-sung sabay sabing, "Kahit pa sabihin mo yan ay duda akong may maitutulong ako." Galit na galit naman ang may pulang buhok at sinabing, "Wala ka talagang kwenta. Mag-usap tayo pagtapos ng labanan dito." Pagtapos ng laban na yun ay binugbog nila si Jin-sung, sinisisi nila si Jin-sung dahil natalo sila sa laban na yun. Sabi ng pula ang buhok habang tinatapakan niya ang balikat ni Jin-sung, "Hindi ako makapaniwalang kagrupo natin itong walang kwenta na ito. Ang malas naman natin." Tugon ng isang lalaki, "Ano bang aasahan mo sa pinakakulilat na rank sa buong eskwelahan? Isipin mo na lang na ang inaapakan mo ngayon ay isang tae." Pilit naman ang tawa ni Jin-sung habang humihingi ng tawad. Sabi niya, "Pasensya na, gaya nga ng sabi mo, ano bang aasahan sa pinakakulilat sa buong eskwelahan?" Nagalit naman ang may pulang buhok at sinuntok niya si Jin-sung sabay sabing, "Mamatay ka na rank F." Naiwasan naman ni Jin-sung ang suntok na yon, sabi niya, "Sobra naman yata ang pagkasabi mo na mamatay na lang ako. Hindi ba pwedeng sumuko na lang ako?" Nagalit naman ang may pulang buhok sabi niya, "Anong karapatan mo para iwasan yon?" Tugon ng isang lalaki, "Rank F. Dahil pagod kami ngayon, susuntukin ka namin ng 10 beses sa bawat miyembrong apektado kanina sa labanan." Tugon naman sa isip-isip ni Jin-sung, "Kung pagod ka na dapat magpahinga ka na lang kaysa sa bugbugin ako." Dagdag pa niya, "Kung hahayaan kong bugbugin niyo ako, paparusahan ka." Bagaman, sa puntong ito, bubugbugin nila ako buong magdamag habang nakabreak kami, wala rin maitutulong. Sa isip-isip niya ay tatakbo na lang muna ako sa ngayon. Maya-maya pa ay tumakbo ang ating bida na sumisigaw na, "Tulungan niyo ako." Galit naman ang kanyang kasamahan bakit siya tumakbo, sabi ng isa. "Ang lakas ng loob mong tumakbo. Hulihin niyo siya." Pinag-usapan naman ng estudyante ang pangyayaring yon, sabi ng isa, "Tignan mo siya tumatakbo." Tugon ng isa, para siyang tumatakbong langaw at sabay tawa silang dalawa. At dito na corner na nila si Jin-sung. Sabi ng ating bida, "Huwag kayong gagamit ng ideya kasi masakit yan." Tugon ng pulang buhok habang hinahawakan ng kanyang kamao, "Kontrolado naman namin ang aming sarili. Susuntukin ka lang namin na aabot sa puntong hindi ka na makakapagsalita sa ating guro na si Yang Ho." Tugon ng isa, "Alam mo naman na ipinagbabawal ang paggamit ng ideya sa eskwelahan." At maya-maya ay tinadyakan siya sa dibdib at sinipa-sipa nila ito. Sabi ng isang lalaki na dilaw ang suot, "Gustong-gusto ko talaga siya bugbugin ngayon." Tugon ng kanyang kasama, "Bakit ba nandito yung rank F na yan sa ating klase? Nahihiya akong kasama natin ang isang basura na gaya niya." Tugon ng isa, "Bakit ba pumapasok pa siya sa eskwelahan?
sa bagay F-rank lang naman siya na walang pag-asa. At pagtapos nilang bugbugin si Jinsung ay sabi niya sa mga ito. Hey guys, hindi ko naiisip na natalo ang team dahil sa akin. Dahil sa sinabing yun ni Jinsung ay mukhang sasabog na sa galit ang dalawang ito, sabi ng may pulang buhok. Seryoso ka ba? Sabi naman ng isa, ang lakas ng loob mong sumagot sa amin. Maya-maya pa ay dumating ang kanilang guro, sabi niya habang papasok sa pinto, Hoy mga bastos, magsiupo kayo. Meron akong magandang balita sa inyo ngayon. Nadismaya naman ang mga bully dahil dumating ang kanilang guro. Sabi ng may pulang buhok, di pa ako tapos bugbugin siya. Nag-uumpisa na ang kanilang klase at tinutokso nila ang kanilang guro. Sabi ng isa, bakit kayo masaya ngayon sir? Tugon ng isa, ikakasal ka na ba? Sabay tawa ang mga ito. Pinatahimik sila ng kanilang guro, si Jinsung naman ay parang hindi mapalagay. Dito nagsalita na ang guro nila, sabi niya, okay makinig kayo. Ang eskwelahan natin ay napansin ng gobyerno bilang isang karapat-dapat. At dito may isang estudyante na nakapatong ang paa at sinabing, sa pagsasalita mo ngayon, ilang mga kakaibang panukala na naman galing sa ibang lugar. Tama, siya si Bayan Giyong, isa siyang bully ng mga karaniwang estudyante sa eskwelahan. Tumugon naman ang guro habang papalapit siya kay Y. Giyong na, Bayan Giyong, tapos na ang break time, ibaba mo ang iyong mga paa sa mesa. Sagot naman ni Giyong, pwede bang tigilan na natin ang mga bagay na yon? Tugon ng guro, hindi ako ang magpapasya nito, kaya mula ngayon masanay ka na. Dagdag pa niya, salamat sa iyong mga seniors na mga third year na nagpamalas ng magandang performance. Nagulat naman si Giyong kung bakit third year. Habang naglalakad pabalik sa pisara ang guro sabi nito, mula sa araw na ito. Ang eskwelahan natin ang gagawing lugar ng pagsasanay para sa sistema ng sundalo. Ibig sabihin lahat kayo ay bibigyan ng rank bilang sundalo base sa inyong mga abilidad. Walang reaksyon ng mga estudyante, dagdag pa ng guro, simula ngayon lahat kayo ay magkakampi na. Ang mga guro ay binigyan ng mga ranggo simula sa second lieutenant hanggang sa platoon commander. Simula ngayon tatawagin niyo na ako bilang platoon 10 commander. Sumagot si Giyong na, kaya platoon 10 kasi class 10 tayo. Ano ba ang ginawa mo sa mga estudyante dito? Tugon ng guro, huwag ka na magreklamo. Ito ay inisyatiba ng gobyerno, siguraduhin mong gagawin mo ang lahat ng makakaya mo. Habang kayo ay nag-iensayo ay mag-perform din kayo ng salute gaya ng ginagawa ng tunay na militar. Meron ding maraming susubok na i-recruit ang mga estudyante dito sa eskwelahang ito. Kayong lahat, ibig sabihin lang nito ay mga sundalo na kayong lahat simula ngayon. Sa isip-isip naman ni Jinsung, gagawin namin kung ano ang ginagawa ng mga tunay na sundalo. Tinanong niya ang guro, Sir, paano kung ayaw namin maging sundalo? Napaisip ang guro at sinabing, syempre hindi naman namin kayo pipilitin. Kung hindi nyo gusto, pwede kayong gumawa ng request sa gobyerno para ipalipat kayo sa ibang eskwelahan. Tanong naman ni Jinsung, ililipat ng eskwelahan? Sagot ng guro, oo Jinsung, umaasa akong pag-iisipan mo itong mabuti bilang isang magandang oportunidad. Sigurado akong alam mo ang rason tama ba? Nagulat si Jinsung sa sinabi ng kanyang guro, at dito, tinanong ng isang estudyante ang guro. Bakit naman biglaan na ang eskwelahang ito ay magiging eskwelahan ng militar? Dagdag pa ng isa, oo nga, kahit man lang sabihin mo ang rason. Sagot ng guro, sinabi ko na sa inyo. Ang mga third year ay mga special. Dito may bitbit siyang kahon at nilaglag niya ang mga insignia habang sinasabing, ang mga third year ay tumulong upang italaga ang eskwelahang ito bilang isang military school. At nakatanggap sila ng rankong sergeant. Tinanong ng isang estudyante na, lahat ba ng third year ay sergeants? Sagot naman ng kanilang guro habang namimigay ng insignia, tama. Lahat ng third year ay ang pag-asa ng Korea. Kinilala sila ng gobyerno. Ang mga second year naman na nasa top ranks ay magiging corporals. Karamihan sa mga second year ay magiging lance corporal. Patuloy sa pagbibigay ng insignia ang kanilang guro, pero linaktawan lang ito ang ating bida. Habang nagsasalita pa ang guro nila ay tinatawag ni Jinsung ang guro, Sir. Hindi pa ako nakakatanggap, di pinansin ng guro si Jinsung at patuloy lang sa pagsasalita, sabi niya. Sa buong eskwelahan, kasama na ang first year, meron isang estudyante ang hindi makakatanggap ng ranggong private. Lumingon naman ang guro kay Jinsung at sinabing, Jinsung,
ikaw ay magsisimula bilang isang trainee na sundalo. Hindi makapaniwala si Jin Sung sa kanyang narinig. Pagtapos ng klase ay ipinatawag ng guro si Jin Sung sa teacher's office. Sabi ng guro, "Oh Jin Sung, nandito ka pala." Tugon ni Jin Sung, "Ano ba ang rason para ipatawag mo ako?" Sagot ng guro, "Wala naman masyado, sa tingin ko kailangan natin pag-usapan ang iyong kinabukasan." Ipinakita niya ang papel at sinabing, "Hindi ko ito ilalabas, paano kung lumipat ka na lang sa ibang eskwelahan?" Nagulat naman si Jin Sung sa sinabi ng guro. Dagdag pa ng guro, "Nahihirapan ka na sa pag-aaral, alam kong at mas lalo ka pang mahihirapan kapag gagawin na itong eskwelahan na military school. Hindi ka tatagal dito Jin Sung." Tumugon naman si Jin Sung na, "Sir, alamin niyo muna kung may natatago akong potensyal, anong gagawin mo kapag bigla na lang akong gumaling?" Nagulat naman ang guro at di na napigilan ang kanyang tawa dahil sa sinabi ni Jin Sung. Habang tumatawa ang guro ay sinasabi niya na, "Jin Sung, alam kong magaling kang komedyante." Nagseryoso naman si Jin Sung at sa isip-isip niya, itong guro na ito kung makatingin sa akin at makatawa wagas. Sabi pa ng guro, "Jin Sung, kapag napatupad na ang ranking system sa mga estudyante, ang iyong buhay bilang isang estudyante ay hindi magiging madali. Alam mo namang hindi ko kayang alagaan isa-isa ang mga estudyante, di ba?" Sa isip-isip ni Jin Sung, "Sabi ko na nga ba? Ang girong ito ay alam na binubugbog ako. Hindi niya lang gusto na may F-rank sa klase niya. Naiisip niya sigurong aalis na lang ako ng kusa kapag binubugbog ako araw-araw." Dahil ang F-rank na ideya ay walang kwenta. Tinanong niya ang guro, "Sir, na-curious lang ako, naiisip mo bang merong ranggo ang mga kaluluwa?" Napahalakhak naman ng tawa ang guro habang si Jin Sung ay pilit ang tawa. Sagot ng guro, "Nagpapatawa ka ba?" "Siyempre meron." Galit naman si Jin Sung at sa isip-isip niya, "Sa pagkakaalam ko ay wala." Nang tumunog na ang bell ay pumasok na sila sa kanilang mga klase. Dito ipinaliwanag ng guro na ang mga sergeants ay dapat mag-report ng attendance. Binilang ng 10th Platoon 1st Squad ang kanyang mga kasama at kumpleto ito, at ang 2nd Squad naman ay kumpleto din. Napaisip si Jin Sung bakit nilagay na gaya ang mga tunay na militar. Tinanong ng guro ang 3rd Squad kung bakit walang report. Tinanong naman ni Giyong ang guro na kung kailangan pa ba nila itong gawin. Sagot naman ng guro na huwag ka na sumagot at sundin mo na lang. Sagot naman ni Giyong na para walang sigla, total 10, 2 ang wala, at ang isa ay tae. Sana mawala na lang ang taong yon. 8 present tapos na ang attendance. Sinabihan siya ng isang estudyante na, "Hoy Bayan Giyong, siyam na kayong lahat sa squad nyo." Pinagtawanan nila ang ating bida, at sinabi pa ng isang estudyante habang natatawa kay Jin Sung, sabi niya sana mawala ka na daw. "Hindi ka nabibilang, bilang tao." Tinanong niya ang guro, "Sir, isasama pa ba namin sa bilang ang trainee?" Sumagot ang isang estudyante, "Dapat hindi na isama yan." Di naman pinansin ng guro at nagsalita ito, "Sa tingin ko wala namang problema sa attendance. Sa halip na magklase ngayon ay merong event sa field. Merong mga tagamanman ang gobyerno na nagtatago sa atin. Kahit na ang eskwelahan ay hindi alam kung saan sila. Titignan nila kung paano kayo magre-react sa biglaang pagbago ng sitwasyon." Sinabihan ng isang estudyante ang guro na, "Sabihin mo na lang sa amin ang importante na parte." Sumang-ayon naman ang mga ito. Sabi ng guro nilang si Yang Ho, "Meron kayong laban kasama na dito ang 1st, 2nd at 3rd year. Ang match-up ay pinili na ng mga scouts." Nagtanong ang isang estudyante, "Hindi ba maglalaban ang 3rd year sa 3rd year?" "Hindi naman sila interesado sa amin." Pinakalma sila ng kanilang guro. Dito sa isip-isip ng ating bida, lilipas na naman ang oras ko nito kakapanood. Tinanong ng guro si Giyong kung ang ranggo ng kanyang ideya ay C-rank. Parang nahiya naman na galit si Giyong at tinanong ang guro, "Bakit ba?" Sinundan naman ang isa pang tanong ng guro kay Giyong, "Anong rank ang iyong kabuuan na kakayahan sa pakikipaglaban?" Sinagot naman siya ng pag-alit ni Giyong na, "Bakit ang daming mong tanong? Kaya kong talunin kahit sinong kalaban." Linapitan siya ng guro at sinabing, "Mahusay. Ang unang laban ay ang iyong squad laban sa 3rd year 1st Platoon 1st Squad." Tumayo naman sa pagkagulat si Giyong. "Pumunta na kayong lahat sa field maliban sa 3rd Squad. 3rd Squad maghanda na kayo at pagtapos ng 20 minuto ay lumabas na kayo." Nang palabas na ang mga estudyante ay tinukso pa ng isa si Jin Sung,
Pagbutihin niyo third squad. Ikaw trainee, wag kang mamamatay ha. Dagdag pa ng isa, naawa ako sa mga sundalong hindi makakatanggap ng wastong grado dahil kasama nila ang pinakamahina sa lahat. Habang si Giyong ay gulong-gulo na at sinabing, mapapahamak tayo nito. Ang mga yon ay ang pinaka-the best ng third year. Mukhang mababaliw ako, paano kami mananalo na kasama namin ang isang F-rank? Tugon ng isa habang pinapakalma si Giyong, dahil matatalo rin naman tayo, hindi ba pwedeng bumaba tayo ng nagsiswing? Tugon ni Giyong, tanga ka ba? Paano tayo magsiswing na kasama ang F-rank? Nakayuko sa misa niya si Jin Sung habang iniisip na, gusto kong magpahinga kasi depressed ako ngayon dahil kailangan kong labanan ang third year. Linapitan ni Giyong si Jin Sung at sinabing, "Hoy basura," nakangisi naman si Jin Sung, sagot niya, "Ano yun Sergeant?" Walang ano-ano'y hinampis niya sa ulo si Jin Sung gamit ang kanyang kamay at hinawakan ang buhok nito. Nakakairita ang pagsasalita mo, gusto mo bang bugbugin kita bago tayo mag-umpisang labanan ng third year? Habang itinatapon niya si Jin Sung, sabi niya, ang halimaw na sina Senior An Sung-ho ay kasama sa third year 1st Platoon 1st Squad. Bagaman, mas mahirap pa rin silang labanan kahit magsama pa ang malalakas dito sa klaseng ito. Subalit ang isang kagaya mong F-rank ay nandito sa platoon ko, hindi ba obvious ang pagkatalo? Sagot naman ni Jin Sung, dahil matatalo lang naman tayo, hindi na mahalaga kung nandun ako o wala, di ba? Nagalit si Giyong sa kanya at sinabing, kung bumaba ang rating ko, ikaw ba ang mananagot? Tugon naman ng ating bida, sa simula pa lang mababa naman talaga yan, bakit ka pa mag-aalala? Galit na talaga si Giyong kay Jin Sung, sabi niya, anong sinabi mo? Tugon naman ni Jin Sung, wala naman Sergeant. Wala naman akong sinasabi. Pinigilan ni Giyong na saktan si Jin Sung at sinabing, hindi naman kita magagawang saktan dahil kailangan nandun ka sa laban. Nakangisi naman si Jin Sung at tinanong niya si Giyong, hindi ba magkapareho ang bogbog ng sundalo at high ranks? Dito nakaisip ng idea si Giyong, sabi niya, bibigyan ko ng role ang isang basura na gaya mo. Hinawakan niya ang ulo ni Jin Sung at sinabing, kaya mo ba? Sagot naman ni Jin Sung, syempre naman, gagawin ko ang lahat ng mga iuutos mo sa akin. Sabay tawa, hinawakan ni Giyong ang kwelyo ng ating bida sabay sabing, simula ngayon, ikaw na ang magsisilbing kalasag ko. Maliwanag ba basura? Umalis na sila at tumungo sa field, at nang nasa field na sila, ay hinahawakan ni Giyong si Jin Sung na para bang isang kalasag. Dito ipinakilala ng guro ang kanilang mga squad at mga leader nito. Tinanong niya ang bawat leader ng squad kung ready na ba sila, at ibinaling ng guro ang kanyang atensyon sa isang leader na si An Sung-ho at sinabihan niya ito na, ipakita mo ang iyong skills dahil nanunood ang mga scouts. Tugon naman ni Sung-ho, ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya habang nakikipag-cooperate sa miyembro ng aking squad. Tugon naman ng guro, alam kong magagawa mo yan. At dito pinahanda na ng guro ang mga squad sa kanilang mga posisyon. Dito ipinaliwanag ng guro ang mga dapat gawin, bibigyan nila ang bawat miyembro ng bracelet, ang bracelet na ito ay gumagamit ng Idia's power at puprotektahan nito ang nagsusuot, subalit mababasag ito kapag ang damage na natanggap ng gumagamit ay lumampas na. Dito sinusuotan ni Giyong si Jin Sung ng bracelet at sabay sabing, suotin mo ito para tumagal-tagal ka naman. Kapag nabasag na ang iyong bracelet ay out ka na. Tinanong ni Jin Sung si Giyong, kailangan mo bang ganyanan ako? Para kasi akong tutang aso. Tugon ni Giyong, manahimik ka at huwag kang magreklamo, isa ka lang kalasag. Tugon ng ating bida, hindi nga ako isang hayop pero ginawa naman akong bagay. Ipinaliwanag ng guro na, dahil sa laki ng diferensya sa experience ng third year sa second year, ang second year class 10 ay may karagdagang kinakailangan. Kailangan niyong manatiling hindi mababasag ang bracelet niyo sa loob ng 5 minuto. Tugon ng miyembro ng ating bida, sa kakamping ito ay mukhang hindi tatagal ng 5 minuto. Tugon naman ng isa, at sa harap pa ng maraming tao. Sabi ng ating bida habang seniset ang kanyang orasan, kapag nanalo ba kami dito ay hindi niya na ako ay ta-transfer. At bago sila mag-umpisa ay nagsalute muna ang bawat squad sa isa't isa. Pagtapos ng salute ay inumpisahan na ang laban. Agad naman hinayla ni Giyong si Jin Sung papunta sa likuran. Nagsasalita si Jun Sung at tugon naman ni Giyong na, sinabihan na kita kanina na isara mo yang bibig mo basura. Desperado naman si Giyong na makasurvive sa loob ng 5 minuto.
Dito nang papasugod na ang mga third-year squad, ay nanginginig sa takot ang second-year squad, tinatawag nilang Sunbay ang mga third-year squad na ang kahulugan naman ay senior. Tinanong nila si Giyong kung ano ang gagawin nila. Nang mapalibutan na sila ng mga Sunbays ay sumigaw ang isa na, Giyong kailangan mong utusan kami. Tugon naman ni Giyong, manahimik kayo third squad. At protektahan ako, mananalo tayo kapag manatili tayong nakatayo sa loob ng 5 minuto. At walang ano-ano'y sumugod na ang kabilang squad at inataki ang mga miyembro ng second-year third squad. Tinuhad ng babae ang lalaki, at dinakma naman ni Sangho ang ulo ng isa at inilapag sa lupa. Pinagkukuha nila ang bracelet ng mga ito. Nang mabaling ang tingin ng babae kay Giyong, parang mahihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil sa takot. Nang pasugad na ang babae, sabi ni Giyong kay Jinsung, salagin mo ang atake niya basura. Tinanong siya ni Jinsung kung paano niya magagawa yon. Tugon naman ni Giyong, basta harangan mo lang kahit sa anong paraan, isa ka talagang basurang tae ka. Palapit ng palapit ang babae sa kanilang dalawa. Sabi ni Jinsung, hindi ba pwedeng kahit man lang tumakbo tayo sa ibang direksyon? Nakita ni Jinsung ang kanyang guro na nagta-thumbs up at sinabing, ako na ang bahala sa pagta-transfer mo. Dahil ayaw niyang lumipat ng eskwelahan ay nagpasya na siyang lumaban. Sabi niya, nakakairita naman ito. At sabay tapon kay Giyong. Nang papaatake na ang babae, ay hinawakan ni Jinsung ang kanyang kamay. Nagulat ang babae at inilabas niya ang kanyang ideya na armor. Hangang-hanga naman si Jinsung sabi niya, ang ganda naman ng armor mo. Ang ideya na may parehong ganda at function. Sinabi ng babae kay Jinsung, huwag kang magbiro dyan at magseryoso ka, pinantayan mo ang bilis ko hindi ba? Hanggang dito na lang muna guys. Kung gusto mo tong kwento ay mag-like na at mag-comment na lang kayo ng part 2 at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Salamat kitikad sa susunod.